King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 857. Ang kapangyarihan ng isang Diyos. Ang masamang aura sa loob ng Evil Sky Tower ay pinigilan ang True Yuan ng lahat ng normal na eksperto. Pakiramdam ng kasalukuyang Void God Realm Kings na ang kanilang True Yuan ay nagyelo. Kung mas lumalaban ang isa, mas malakas ang puwersa. Kaya naman, gumawa si Zhao Feng ng matalinong desisyon at hinayaan lang napigilan ng aura ang kanyang True Yuan. Mapapababa nito ang pressure na kailangan niyang harapin. Plop. Sa kabilang banda, isang Void God Realm King ang likas na nagpalipat-lipat ng kanyang True Yuan at agad na nagluwa ng isang subo ng dugo habang siya ay bumagsak sa lupa. Matagal siyang hindi bumangon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong ito ay agad na nakita. Ang mga nasa pinakaharap ay sina Xuan Yuanwen, Zhao Feng, Nan Gongsheng, Zhao Yufei, at Mo Dongyao. Kasunod nila ay ang Pick-tier Kings tulad ng Ninth Prince, habang nasa likod nila ang Domain-level Kings tulad ni Luo Zun. Ang kapangyarihan sa loob ng Evil God Tower ay hindi isang bagay na maaari nating hawakan. Hindi nakakagulat na kahit si Xin Wuang ay nabigo. Namula ang mga mukha ng ilang normal na hari pagkaraan ng ilang hakbang, at gusto na nilang umalis. Nakatingin lang sila habang lumalayo ang unang grupo. Ang purple-haired demonic duo ay kayang maglakad sa pinakaharap. Hindi pa nararating ni Zhao Feng ang Void God Realm. Nagalit si Luo Zun. Ang dahilan kung bakit nakakalakad si Xuan Yuanwen sa pinakaharap ay dahil sa kanyang cultivation at lakas. Bilang isang Emperor-level prodigy ng isang 4-star power, makapangyarihan siya kahit na sa mga Emperor. Si Zhao Yufei ay mayroong bloodline ng spiritual race at isang natatanging katawan. Si Mo Dongyao ay may ancient god weapon na nagpoprotekta sa kanya. Gayunpaman, hindi ka panipaniwala na sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay nakakalakad din sa harapan. Kung ikukumpara, pinipigilan ng kapangyarihan dito ang True Yuan na mas malakas, pagkatapos ay ang kaluluwa at pisikal na katawan. Hindi nahirapan si Zhao Feng na lumipat. Sa usapin ng kaluluwa, si Xuan Yuanwen lamang ang may kukumpara sa kanya. Sa mga tuntunin ng pisikal na katawan, naabot ni Zhao Feng ang ikalimang antas ng Sacred Lightning Body at nalampasan ang halos lahat ng iba pang mga hari na naruroon. Matapos isuko ang kabuoang kontrol sa kanyang True Yuan, mas relaxed si Zhao Feng kaysa sa iba. Gayunpaman, ang pinakakakaiba ay si Nan Gongsheng. Bagamat ang kanyang paglilinang, katawan, at kaluluwa ay medyo karaniwan, nagawa niyang maglakad sa harapan. May pakiramdam pang ang lumulutang kapag siya ay naglalakad, at ang masamang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan ay napaka-aktibo. Napagtanto ni Zhao Feng na ang masamang puwersa sa loob ng Evil God Tower ay tila hindi napigilan si Nan Gongsheng. Dinilaan ni Nan Gongsheng ang kanyang mga labi sa pananabik at pag-asa. Ilang sandali pa, dahan daw ang narating ng grupo ng mga hari ang ikalawang palapag ng Evil God Tower. Ang bawat isa ay nakakita ng ilang mahahalagang kayamanan, at may isang mesa, isang upuan, isang libro, at isang guhit sa harap nila na hindi karaniwan. Ang aura na pinalabas ng ilan sa mga item na ito ay hindi mas mahina kaysa sa mga substandard god weapon. Gayunpaman, ang God's Forbidden Array sa loob ng Evil God Tower ay lubos na kumpleto at walang mga bahid. Kahit na hindi, walang sino man ang maaaring kumuha ng mga bagay dahil sa pagsugpo sa natitirang kapangyarihan ng Diyos. Ang presyon sa ikalawang palapag ay mas malakas kaysa sa una. Maayos naman ang 5 tao sa pinakaharap, ngunit ang ilan sa mga haring nasa likuran nila ay naramdamang hindi makahinga nang tumaas ang pressure. Bukod sa espesyal na pagsupil sa True Yuan, ang iba pang aspeto ng pagsupil ay hindi kasing lakas ng Ancient Dream Realm. Ang ekspresyon ni Zhao Feng ay nanatiling pareho. Maraming beses siyang pumasok sa Ancient Dream Realm, kaya sanay na siya sa matinding pressure. Hindi masyadong mahirap para sa kanya na maglakad sa Evil God Tower kasama ang kanyang makapangyarihang kaluluwa at katawan. Sa paglipas ng oras na ginawa upang gumawa ng tsaa, ang 5 henyo sa pinakaharap ay nakarating sa ikatlong palapag ng Evil God Tower. Iba ang tanawin sa ikatlong palapag. Ito ay nauugnay sa kapaligiran kung saan nakatira ang may-ari ng Evil God Tower. Walang nagbigay pansin dito. Nagpatuloy lang sila sa pagpasok. Sa puntong ito,
ang ilang mga normal na hari ay umatras na. Kung lalayo pa sila, baka wala na silang lakas para bumalik. Hindi alam ng unang 5 tao kung ilang palapag mayroon ang Evil God Tower, kaya nagpatuloy lang sila sa pag-akyat. Maya-maya, nakarating sina Xuan Yuanwen, Zhao Feng, Nan Gongsheng, Zhao Yufei, at Mo Dongyao sa ika-5 palapag. Sa oras na ito, lumalabas ang pawis sa noo ni Xuan Yuanwen, habang bumibilis ang paghinga ni Zhao Yufei at namumula ang kanyang mukha. Mananatili ako sa ika-5 palapag. Ngumiti si Xuan Yuanwen nang bigla siyang umupo. Ang iba pang 4 ay nataranta. Si Xuan Yuanwen ang pinakamalakas na tao dito. Bakit hindi niya ituloy? Ibang-iba ang kapangyarihan sa lugar na ito sa aking nililinang. Gusto ko lang manatili dito at maramdaman ang aura ng kapangyarihan ng Diyos na iyon. Inihayag ni Xuan Yuanwen ang bahagyang nahihiyang ekspresyon, at naunawaan ni Zhao Feng kung paano at bakit nabigo si Xin Wuang. Ang Exiyang Palace ay naglalaman ng maraming kayamanan, ngunit hindi lahat ng ito ay angkop para sa lahat. Ang Sky Suspension Palace na pinanggalingan ni Xuan Yuanwen ay isang 4-star superpower na may sarili nitong mga diskarte, habang ang Evil Sky Tower ay naglalaman ng masamang puwersa na ibang-iba sa mga diskarteng nilinang niya. Sa halip na makipagsapalaran, mas mabuting malaman niya ang kanyang mga limitasyon at madaman na lamang ang natitirang kapangyarihan ng isang Diyos. Ang Heavenly Divine Realm ay higit sa mga mortal, ito ay kabilang sa domain ng mga Diyos. Ang Heavenly Divine Realm ay ang dumating pagkatapos ng Mystic Light Realm. Kapag ang isang tao ay nakalusot sa kaharian na ito at nakalampas sa God Tribulation, sila ay makikilala ng langit at lupa mismo at magiging isang Diyos. Ang Ancient God Exiyang ay isang dalubhasa sa ranggo ng Diyos, at ayon sa mga alamat, bawat Diyos ay may kanya-kanyang posisyon. Para sa mga normal na eksperto, ito ay isang alamat lamang, ngunit ang kapangyarihan ng isang Diyos sa loob ng Evil Sky Tower ay nagpatibok sa puso ng ilang mga henyo. Kung nakuha nila ang kapangyarihang ito, maaaring mahawakan nila ang domain ng mga Diyos. Ito ay isang bagay na hindi kayang labanan ng mga Emperor at Mystic Light Realm Sacred Lords. Ang maramdaman ang kapangyarihan ng isang Diyos ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Ipinikit ni Xuan Yuanwen ang kanyang mga mata. Nag-iwan ito ng 4 na tao sa pinakaharap. Zhao Feng, Nan Gongsheng, Zhao Yufei, at Mo Dongyao. Nagsimulang mamatla ang mukha ni Zhao Yufei sa ika-6 na palapag, ngunit nagawa pa rin niyang lumaban dahil mayroon siyang bloodline na spiritual race. Sa kabilang banda, higit na umasa si Mo Dongyao sa Ancient God Weapon para sa proteksyon. Yufei, Lady Mo, bakit hindi kayong dalawa sumuko? Ang kapalaran sa loob ng Evil Sky Tower ay malamang na mapanganib, at maaaring hindi ito angkop para sa inyong dalawa. Sabi ni Zhao Feng. Maaaring hindi pa nakapasok si Xin Wuang sa susunod na palapag. Brother Feng, Senior Marshal Brother Nangang, mag-ingat ka. Hindi nagpatuloy si Zhao Yufei. Maaaring mas mataas pa rin siya ng bloodline ng spiritual race, ngunit nakikita niya na ang kapalaran sa loob ng Evil Sky Tower ay hindi angkop para sa kanya. Paumanhin, pero kailangan kong ituloy. Ito ang gusto ng Senior Sword Saint. Sagot ni Mo Dongyao, at ang punit-punit na Ancient God Sword sa kanyang kamay ay naglabas ng mahinang berdeng sword light na nakapalibot sa kanya. Sige. Hindi siya pinilit ni Zhao Feng. Ang Little Sword Saint ay sumuko na sa kanyang pisikal na katawan at sumanib sa Ancient God Weapon, kaya ang kanyang pag-unawa at kahusayan sa sword daw ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Tanging si Zhao Feng at 2 iba pa ang naiwan na naglalakad sa Evil Sky Tower. Sa pag-akyat, ang kulay lila at kulay dugo na marka sa noo ni Nan Gongsheng ay kumikislap, at ang kanyang buhok ay naging kapareho ng kulay ng marka, na ngayon ay naiiba sa panaginip na purple na buhok ni Zhao Feng. Weng! Isang lilang at dugo na liwanag ang kumikinang sa paligid ng katawan ni Nan Gongsheng na para bang ito ay labis na nasasabik at naiinip. Sa kanilang tatlo, naglakad si Nan Gongsheng sa pinakaharap dahil hindi siya pinigilan ng masamang kapangyarihan ng Diyos sa loob ng Evil Sky Tower. Sa ika-7 palapag. Nan Gongsheng, tumigil ka muna. Isang malamig na boses ang narinig mula sa kanyang likuran. Nagmula ito sa kabataang may kulay ube na buhok, na nababalot ng gintong liwanag.
Zhao Feng. Medyo lumabo ang nasa sabik at naiinip na ekspresyon ni Nan Gongsheng nang maramdaman niya ang lamig sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, ang kaliwang mata ng kabataang may lilang buhok ay parang isang nagyayelong lawa habang pinalamig nito ang kaluluwa ni Nan Gongsheng. Paano ito posible? Paano niya magagamit ang kanyang eye bloodline sa Evil Sky Tower? Hindi makapaniwala si Mo Dongyao. Hindi niya mailabas ang kanyang sword daw intent sa ilalim ng presyon ng Evil Sky Tower o anumang iba pang kapangyarihan, ngunit nagagamit pa rin ng kabataang ito ang kanyang eye bloodline. Nakaharap sa kaliwang eye bloodline ni Zhao Feng, nanginginig ang katawan ni Nan Gongsheng, at lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ho! Napabuntong hininga si Nan Gongsheng habang tinatakpan ng malamig na pawis ang kanyang likod. Agad siyang umupo at nagsimulang mag-concentrate. Zhao Feng, salamat. Ang komplikadong ekspresyon ni Nan Gongsheng ay naglalaman ng pasasalamat. Sa sandaling ito, ang eye bloodline ni Zhao Feng ay pinakawalan, at ang kanyang purple na buhok ay umihip ng husto habang naglalabas siya ng isang aura na kabilang sa ancient era na maaaring takutin kapwa ang mga Diyos at mga Diablo. Ang aura na ito ay hindi kayang pigilan ng natitirang kapangyarihan ng Diyos sa loob ng Evil Sky Tower. Ang sinaunang ay nasira, at ang mga ancient god na pinatay ay magiging walang katapusang alabok. Isang matandang buntong hininga ang tila umugang sa buong isipan ni Zhao Feng. Pang! Pang! Sa sandaling ito, nagsimulang pumutok ang God's spiritual eye, at ang kalapit na masamang aura ay nagsimulang manginig ng hindi mapakali. Kasabay nito, ang isang kulay lila at kulay dugo na figure sa pinakamataas na palapag ng Evil Sky Tower ay bumulalas. Ang aura ng isang ancient god. Ano ang kaugnayan ng eye bloodline na iyon at ng 8 Great God Eyes? Nabawasan ang pressure mula sa masamang aura. Sa ika-7 palapag, muling lumino ang mga mata ni Nan Gongsheng nang siya ay naging kalmado, at mataimtim niyang tinanggo ang kanyang ulo. Tara na, nagpatuloy ang tatlo sa paglalakad patungo sa mas matataas na palapag ng Evil Sky Tower. Sa isang kisap mata, 2 araw ang lumipas. Walang nakakaalam kung ilang palapag ang kanilang nalampasan, ngunit sa wakas ay nakarating na rin ang tatlo sa tuktok. Walang laman ang pinakamataas na palapag ng Evil Sky Tower bukod sa isang itim na futon. Walang tao dito, at ang presyon ng kapangyarihan ng Diyos ay umabot sa sukdulan dito. Naninigas ang katawan ni Zhao Feng sa puntong halos hindi na siya makagalaw. Kahit na ang paghinga ay nahihirapan, ngunit sa kabutihang palad, ang kanyang God's spiritual eye ay hindi naapektuhan. Mag-ingat. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng. Nakaramdam siya ng napakalaking pinagmumulan ng mental energy na naging dahilan upang maging ang kanyang God's spiritual eye ay hindi mapakali. Agad niyang sinimulan na inspeksyonin ang lahat ng bagay sa lugar gamit ang kanyang kaliwang eye bloodline, ngunit naharang siya ng natitirang kapangyarihan ng Evil God. Ang kulay lila at kulay dugo na marka sa noo ni Nan Gongsheng ay nagsimulang pumutok, at isang puwersang paparating ang nagpalakad sa kanya patungo sa itim na futon sa pinakagitna. Agad na ginamit ni Zhao Feng ang kanyang eye bloodline upang subukang pigilan siya ngunit naharang siya ng kapangyarihan ng Evil God. Siya at si Mo Dongyao ay nakamasid lamang habang si Nan Gongsheng ay dumating sa itim na futon at umupo na parang siya ang may-ari. Boom! Sa sandaling umupo si Nan Gongsheng, ang natitirang kapangyarihan ng Diyos sa loob ng buong Evil Sky Tower ay nanginag. Para bang mabibiyak ang mismong espasyo. Isang ipinagbabawal na aura ang tumawid sa Exiyang Palace mula sa Evil Sky Tower at nagpang-inag sa takot sa hindi mabilang na nilalang. King of Gods, Kabanata 858. Evil God Thought Body. Sa sandaling ito, nagsimulang manginig ang natitirang kapangyarihan ng Diyos sa loob ng Evil Sky Tower. Nakita ni Zhao Feng at Mo Dongyao ang liwanag na kulay lila at dugo na lumabas mula sa mga sulok ng Evil Sky Tower at nakikipag-ugnayan sa itim na futon sa pinakagitna ng pinakamataas na palapag. Nakaupo si Nan Gongsheng sa itim na futon na iyon. Pang! 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 Tila may kung anong pinagmulan sa loob ng kanyang katawan na naging puso at tinawag ang mga ilaw na kulay lila at dugo. Sa parehong sandali, isang ipinagbabawal na alon ng kapangyarihan ng Evil God ang dumaan sa buong Exiyang Palace, simula sa Evil Sky Tower. Sa loob ng Evil Sky Tower, naramdaman ni Xuan Yuanwen, Zhao Yufei,
at ng iba pa na nasa estado ng pangunawa na hindi makahinga, at ang true yuan at dugo sa kanilang katawan ay nagsimulang mag-freeze. Anong nangyari? Bakit ang natitirang kapangyarihan ng Diyos ay nagtitipon patungo sa pinakamataas na palapag? Natigilan si Xuan Yuanwen. Sa nakalipas na 2 araw, tahimik niyang naiintindihan ang natitirang kapangyarihan ng Diyos, at natanto niya na ang kapangyarihang ito ay hindi pag-aari ng sinuman. Sa halip, ito ay nasa loob mismo ng Evil Sky Tower. Dahil ang natitirang kapangyarihan ng Diyos ay hindi kontrolado o pagmamay-ari ng sinuman, ito ngayon ay napakahina pagkatapos ng napakaraming oras na lumipas. Gayunpaman, sa kabila ng kahinaan nito, ang ranggo ng kapangyarihang ito ay madaling nalampasan ang mga normal na hari at emperador. Kahit na ang mga normal na Mystic Light Realm Sacred Lords ay masusupol sa isang tiyak na antas. Sa likod ng Evil God Tower, ang mga puwersa mula sa Sky Suspension Palace, ang mga Imperial, Nine Darkness Palace, Sky Sword Pavilion, ang Duanmo family, at ang iba pa ay nagtipon-tipon sa harap ng isang selyadong madilim na metal na gusali. Ang selyadong metal na gusaling ito ay ang God's Array Building at ang core ng God's Forbidden Array ng Exiyang Palace. Sa harap ng God's Array Building ay nakatayo sina Xin Wuang at Senior Marshal Brother Zug. Nasa pinakaharap sila, at sa tabi nila ay isang mag-asawang master ng array. Sa pinakasentro ay isang 5 kulay na whirlpool na gawa sa mga arrays. Weng. Ang natitirang mga hari ay bumuo ng mahabang pila at pinagsama ang kanilang true yuan sa balikat ng haring nasa harapan nila. Isang surge ng true yuan ang dam alloy sa Xin Wuang at kasama sa harapan, at pagkatapos ay sa 5 kulay na whirlpool array. Si Xin Wuang at Senior Marshal Brother Zug ay nakatayo sa harap ng 5 kulay na whirlpool array at gumamit ng malalim na pamamaraan upang ipatawag ang kapangyarihan sa loob ng 5 kulay na whirlpool array. Isang ron ang bumaril mula sa 5 kulay na whirlpool array at papunta sa God's Array Building. Weng. Isang banal na liwanag ang bomb alot sa ibabaw ng God's Array Building, at isang nakakatakot na aura ang pinakawalan na naging dahilan para hindi makahinga ang lahat. Gayunpaman, nagsimulang mabuo ang isang puting frame ng pinto sa ibabaw ng madilim na gusali. Medyo malayo pa tayo para matapos ang pag-inspection nito. Nagpakawala ng hininga si Xin Wuang. Hindi ko akalain na si Brother Xin ay nagdadalubhasa din sa Heaven's Legacy Secret Techniques o naabot mo ang ganoong antas ng karunungan. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Senior Marshal Brother Zug. Kaunti lang ang alam ko tungkol sa Heaven's Legacy Secret Techniques ng isang branch unit. Hindi ako kasing husay ni Brother Zug. Mapagpakumbabang sabi ni Xin Wuang. Kahit na alam niya kung paano ito makukuha, mahirap para sa kanya na gawin ito ng mag-isa. Sa kabutihang palad, si Senior Marshal Brother Zug ay isang napakaraming henyo. Mas kumpleto ang kanyang mastery sa Heaven's Legacy Secret Techniques. Sa wakas ay nakahanap sila ng isang breakthrough point habang iniipon ng lahat ng hari ang kanilang kapangyarihan. Biglang nagsalubong ang mga kilay ni Xin Wuang habang lumingon siya sa Evil Sky Tower na may pares ng kumikislap na mga mata. Isang ipinagbabawal na kapangyarihan ng Diyos ang biglang dam alloy sa bawat direksyon mula sa Evil Sky Tower patungo sa natitirang bahagi ng Exiyang Palace. Yung puwersa. Ang mga ekspresyon ng lahat ng mga hari ay nagbago ng husto. Para silang nasa isang malaking alon at hindi makatayo ng matatag. Sa sandaling dumating ang ipinagbabawal na aura, ang lahat ng kapangyarihan sa loob ng katawan ng lahat ay nagyelo, at ang mga hari sa harap ng God's Array Building ay parang mga zombie. Tanging si Xin Wuang, Senior Marshal Brother Zug, at isang maliit na bilang ng mga tao ang nakakita kung ano ang nangyayari. May mahinang bakas ng natitirang kapangyarihan ng Diyos sa loob ng Evil Sky Tower, at tila ito ay ginigising. Nagtitipon ito. Kumislap ang mga mata ni Xin Wuang. Dahil nakapunta na siya sa Evil Sky Tower noon, medyo naintindihan niya ito. Natagpuan ni Xin Wuang ang natitirang kapangyarihan ng Diyos. Wala itong may-ari, ngunit kung walang sapat na swerte at tadhana, hindi makukuha ng isang tao ang kapangyarihang ito kahit alam nilang naroon ito. Isinantabi iyon, wala man lang ng ahas na hawakan ito noong una. May kaunting pag-asa lamang kung ang pamamaraan na nilinang ng isa ay kapareho ng pamamaraan na nilinang ng Ancient God Exiyang.
Ang pamamaraan na nilinang ni Xin Wuang ay ganap na naiiba, kaya hindi niya makuha ang kapangyarihang iyon. Sa kabaligtaran, kailangan niyang magtago ng mas malayo kaysa sa iba. Bukod doon, mahinang naramdaman ni Xin Wuang ang isang mental energy aura na maaaring makaapekto sa lahat ng natitirang kapangyarihan ng Diyos sa loob ng Evil Sky Tower. Ayaw niyang makipagsapalaran, kaya sumuko siya sa pagpunta sa Evil Sky Tower. Sa labas ng Exiyang Palace. Pang! Boom! Ang napakalaking itim na kaliskis na katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay bumagsak sa God's Forbidden Array. Parami ng parami ang mga depekto sa God's Forbidden Array ang nahayag, at paminsan-minsan ay lumalabas ang mga bitek. Hindi na kasing lakas ng dati ang kulay purple and blood-colored light shot out. Isang malabong bakas ng kapangyarihan ng Diyos. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay biglang huminto nang magpakita ito ng isang maingat at natigil ang ekspresyon. Ang pagdagsa ng ipinagbabawal na kapangyarihan ng Evil God ay kumalat pa sa labas ng Exiyang Palace. Bagamat hindi gumagalaw ang Black Destruction Serpent Dragon, ang Solemna ay lumitaw sa mga mata nito. Matapos masild para sa kung sino ang nakakaalam kung gaano karaming milenyo, ang Black Destruction Serpent Dragon ay napakahina, at hindi nito magagamit ang marami sa mga kakayahan nito dahil mayroon pa itong Yuan Siling Divine Chains na nakabalot sa katawan nito. Hindi rin nakita ng Black Destruction Serpent Dragon kung ano ang nangyayari sa itaas na palapag ng Evil Sky Tower. Ang Marks of Destruction kina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay natunaw na, at ang Mark of Destruction sa loob ng katawan ni Mo Dongyao ay nawasak din ng Ancient God Weapon. Sa makatuwid, bukod sa tatlong naroroon, walang ibang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa itaas na palapag ng Evil Sky Tower. Tiningnan ni Zhao Feng at Mo Dongyao ang nakakagulat na eksena sa harapan nila. Umupo si Nan Gongsheng sa itim na futon, at lahat ng kulay lila at kulay dugo na liwanag mula sa Evil Sky Tower ay natipon sa kanya. Ang kulay lila at kulay dugo na simbolo sa noo ni Nan Gongsheng ay napakasama, at ito ay tila pangalawang puso habang ito ay kumakabog. Bukod pa riyan, lumitaw sa kanyang balat ang masasamang larawang kulay lila at kulay dugo. Shua! Boom! Inihayag ni Nan Gongsheng ang isang masakit na ekspresyon habang tinatakpan siya ng isang spatial domain na kulay purple at kulay dugo. Ang spatial domain ay napuno ng silver sparkles. Habang ang mga ilaw na kulay lila at dugo ay nagsanib sa spatial domain, nagsimula itong magkatotoo. Little World. Evil God Crystal. Nakita ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang nangyayari. Sa ilang paghinga lang, ang spatial domain ni Nan Gongsheng ay naging isang purple and blood-colored little world na may silver walls. Nang ang liwanag na kulay purple at dugo ng masamang Sky Tower ay pumasok sa Evil God Crystal sa gitna ng little world, nagsimula itong kumonekta sa pinagmumulan ng lakas ni Nan Gongsheng. Gago! Naapektuhan ang layunin ni Nan Gongsheng. Naramdaman ni Zhao Feng ang isang masamang mental energy undulation na nagmumula sa itim na futon habang ito ay sumanib sa pinagmumulan ng lakas ni Nan Gongsheng kasama ng kulay lila at kulay dugo na liwanag. Nagsimulang umikot ang mukha ni Nan Gongsheng habang lumiliwanag ang mga larawan ng bulaklak na kulay lila at dugo sa kanyang balat. Sinong nandyan? Ipinalibot ni Zhao Feng ang kanyang eye intent at ilang daang simbolo ng God Tribulation Lightning ang lumiwanag, ngunit si Zhao Feng ay nagpalabas lamang ng kaunting pressure mula sa kanyang eye intent at hindi talaga umatake. Kung pilit na nakontrol ng mental energy ang katawan ni Nan Gongsheng, maaaring napigilan ito ni Zhao Feng at Mo Dongyao, ngunit tila handa na ito para doon. Nagtago ito sa loob ng itim na futon, pagkatapos ay sumanib sa liwanag na kulay ube at dugo nang pumasok ito sa katawan ni Nan Gongsheng. Hihihi. Ang kapangyarihan ng God Tribulation at ang aura ng isang ancient God. Anong sorpresa? Isa pang boses ang tumunog mula sa loob ng katawan ni Nan Gongsheng. Si Nan Gongsheng ay naasimilasyon ng kapangyarihan ng Diyos, at ang kanyang spatial na domain at pinagmumulan ng kapangyarihan ay nabago rin. Maging ang kanyang mental energy at attitude ay nagbago. Mental energy thought body. Isang matandang boses ang tumunog mula sa likuran. Jiang. Isang immortal na sword intent na tila kaya nitong maghiwa sa langit at lupa ay pinakawalan mula sa Ancient God Weapon sa kamay ni Mo Dongyao. Kasabay nito,
nabuo ang outline ng Little Sword Saint mula sa kalahating transparent na sword light sa likod ni Mo Dongyao. Mental Energy Thought Body. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na mag-isip. Ang isang mental energy thought ay katulad ng isang demigod partial thought, ngunit mas kumpleto. Naglalaman ito ng isang tiyak na dami ng enerhiya ng pag-iisip na maaaring magbago sa isang uri ng espiritu at makaapekto sa labas ng mundo. Hihihi. Tama. Ako ang archery god mental energy kahit nakatawan ng ancient god Xiyang. Isang kalahating transparent na purple and blood-colored figure ang lumitaw sa loob ng katawan ni Nan Gongsheng. Ito ay umiral sa isang natatanging estado ng enerhiya ng kaisipan. Ito ay hindi isang kaluluwa o isang layunin, ngunit isang pag-iisip na maaaring makaapekto sa labas ng mundo. Napakaswerte. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng. Napakasama kung ito ang layunin ng Ancient God Xiyang mismo. Ang isang Ancient God intent ay makapagpapasya kung sino ang nabuhay at kung sino ang namatay, at maaari pa nitong kontrolin ang buong Xiyang Palace. Ito ay katulad ng Demigod intent sa Demigod Forgotten Garden, ngunit malinaw na ang Xiyang Palace ay walang anumang Ancient God intent, ito ay isa lamang nakalimutang palasyo na walang pag-aari. Dahil ang katawan ng pag-iisip na ito ay hindi naglalaman ng anumang bahagi ng isang kaluluwa, hindi nito nagawang aktwal na nakawin ang katawan ng isang tao, ngunit maaari itong makaapekto at mag-assimilate sa iba. Hindi ko inaasahan na kayong mga tao ay magbibigay ng ganoong surprise sa akin. Ang domain at pinagmumulan ng lakas ng taong ito ay sumanib pa sa isang evil god crystal ni Master Xiyang. Hihihi. Ang taong ito ay magiging bagong katawan para sa natitirang kapangyarihan ng Evil Sky Tower. Sa isang tiyak na lawak, maaari itong isaalang-alang na magkakaroon ako ng isang bagong buhay. Ang kalahating transparent na purple and blood-colored figure ay ngumiti ng mahinhin habang ito ay sumanib sa pinagmumulan ng lakas sa loob ng katawan ni Nan Gongsheng. Nang marinig iyon, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Nan Gongsheng. Alam niya kung ano ang nasa isip nitong Evil God Mental Thought Body. Kahit na ang Evil God Mental Thought Body ay hindi nagawang magnakaw ng katawan, maaari nitong gawing ibang tao si Nan Gongsheng. Si Nan Gongsheng ay magiging Nan Gongsheng pa rin, ngunit ang kanyang personalidad ay hindi magiging pareho. Ikaw ay isang maliit na mental thought body. Hindi ko hahayaan si Nan Gongsheng na maging isang katulad ng Ancient God Xiyang. Malamig na tumawa si Zhao Feng. Gaze of the gods. Ang kaliwang mata ng binata ay naging isang malalim na kulay ube na whirlpool na umaabot sa kabilang panig ng isang kalaliman. Kasabay nito, isang puwersa ng pagsipsip na humihila ng mental energy at mga kaluluwa ang bumalot kay Nan Gongsheng. Hihihi. Hindi pa sapat ang puwersang ito para takutin ako. Tumawa ang Evil God Mental Thought Body sa loob ng katawan ni Nan Gongsheng. Napakalakas ng mental energy nito. Ito ay maihahambing sa Mystic Light Realm Sacred Lords kahit papaano. Sino bang nagsabing may gagawin ako sa'yo? Sa susunod na sandali, isang lilang pilak na kaluluwa ang malapit nang umalis sa katawan ni Nan Gongsheng. Kaluluwa ni Nan Gongsheng. Hindi makapaniwalang bulalas ni Mo Dongyao. Ano? Tumigil ka. Ang Evil God Mental Thought Body ay umungal habang ang kanyang masamang enerhiya sa pag-iisip ay dumaloy sa lugar. Bagamat ito ay isang mental thought body at maaaring makaapekto sa pag-iisip ng mga nabubuhay na bagay, hindi nito kayang sakupin ang isang katawan. Kapag nakuha na ang kaluluwa ni Nan Gongsheng, mabibigo ang mga plano nito. Hindi ito maka-assimilate ng isang shell na walang kaluluwa, tama ba? Sa halip na payagan ang pagkatao ni Nan Gongsheng na mabago, paano kung ako ang nag-aalaga sa kanyang kaluluwa? Ang mga mata ng may purple na buhok na kabataan ay tila naglalaman ng banal na lilang kidlat. Binibigkas niya ang bawat salita ng may paghinto. King of Gods, Kabanata 859. Ang presyo ng kapangyarihan. Sa halip na payagan ang pagkatao ni Nan Gongsheng na mabago, paano kung sa halip ay ako na ang bahala sa kanyang kaluluwa? Ang malupit na tono at pagiging mapagpasyahan ni Zhao Feng ay yumanig sa puso ni Mo Dongyao. Siya ay natigilan at hindi makapaniwala na si Zhao Feng ay gagamit ng ganoong matinding paraan ng pag-alis ng kaluluwa ni Nan Gongsheng sa kanyang katawan. Gayunpaman,
ang hakbang na ito ay lubhang epektibo. Agad itong naging sanhi ng pagpanik ng Evil God Mental Thought Body. Bilang isang mental thought body, hindi nito na-control o na-assimilate ang isang shell na walang kaluluwa. Gaze of the God's Eye. Ang karamihan sa pilak at purple na Yuan Soul ni Nan Gongsheng ay hinihila palabas sa kanyang katawan. Zhou Feng. Ang kaluluwa ni Nan Gongsheng ay nagpumiglas sa hangin at nataranta. Magsisimulang magpanik ang sinumang na-control ng ibang tao ang kanilang kaluluwa. Nan Gongsheng, hindi mo masisisi si Zhou Feng. Sa halip, kailangan mo siyang pasalamatan. Kahit na nakakuha ka ng walang kapantay na lakas, ano pa ang silbi kung hindi ang iyong sariling pagkatao? Isang matandang boses ang tumunog mula sa puting liwanag na figure sa likod ni Mo Dongyao. Ang puting figure ang bumubuo sa outline ng Little Sword Saint, at mula sa kanyang tono, maririnig ng isa na sinang-ayunan niya ang ginawa ni Zhou Feng. Sa katunayan, kahit na sina Zhou Feng at Nan Gongsheng ay magkaibigan at nagtiwala sa isa't isa pagkatapos ng lahat ng mga laban na pinagdaanan nila ng magkasama, kung mawawala si Nan Gongsheng sa kanyang pagkatao, mas gugustuhin ni Zhou Feng na alisin na lang ang kaluluwa ni Nan Gongsheng sa kanyang katawan. Nan Gongsheng, ang dahilan kung bakit dumating ang Senior Sword Saint ay para pigilan ka na maasimilasyon ng kapangyarihan ng Evil God at maging isang malaking banta. Kung nangyari iyon, siya mismo ang papatay sa iyo. Sabi ni Mo Dongyao. Nang marinig iyon, nanlamig ang mga puso ni na Zhou Feng at Nan Gongsheng. Pagkatapos magsanib sa Ancient God Weapon, umiral ang Little Sword Saint sa isang misteryosong estado, ngunit kung gusto niyang patayin si Nan Gongsheng, kung gayon kahit si Zhou Feng ay maaaring hindi siya mapigilan. Nan Gongsheng, magpahinga ka. Kahit mawala sa iyo ang katawan na ito, mayroon pa rin kaming isang grupo ng Spiritual Flesh Snow Jade Lotus Roots. Sabi ni Zhou Feng. Spiritual Flesh Snow Jade Lotus Root. Bahagyang nanginig ang puting figure na gawa sa liwanag ng espada, ngunit nalampasan na niya ang pinakamagandang pagkakataon. Mahirap na mabawi ang katawan sa puntong ito. Shua. Sa wakas ay umalis ang kaluluwa ni Nan Gongsheng sa kanyang katawan, kahit na siya ay nagpupumiglas sa ayaw. Bagamat maaaring lumikha ng bagong katawan ang Spiritual Flesh Snow Jade Lotus Root, maaaring hindi ito kasing talino ng kanyang orihinal na katawan, na isang spatial spiritual body at isang heavenly spiritual body. Higit pa rito, pinagsama niya ang kapangyarihan ng Evil God Crystal at ang natitirang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang katawan, at ang kanyang spatial domain ay na-upgrade na lamang sa isang little world. Sa kabuuan, ayaw ni Nan Gongsheng. Ang isa ay muling nilinang kung kailangan nila para sa isang mas magandang kinabukasan, ngunit kung muling nilinang ni Nan Gongsheng, mawawala sa kanya ang karamihan sa kanyang mga pakinabang. Shu. Nagsimulang tumaas ang itim na usok mula sa itim na futon sa ilalim ng katawan ni Nan Gongsheng. Hindi maganda. Kung walang kaluluwa, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi na magkakaroon ng may-ari at maglalaho kasama ko. Ang Evil God Mental Thought Body sa loob ng katawan ni Nan Gongsheng ay nagalit at nagsimulang magpanik. Weng. Isang malakas na surge ng mental energy ang natipon sa katawan ni Nan Gongsheng. Isang half-transparent na purple and blood-colored figure na 100 yarda ang taas na nabuo sa paligid ng katawan ni Nan Gongsheng. Bumalik ka dito. Dalawang malaki, transparent na purple and blood-colored na mga kamay ang lumabas mula sa figure. Ang isa sa mga kamay na kulay purple at dugo ay kalmado at malambot habang nakahawak ito sa kaluluwa ni Nan Gongsheng habang ang isa naman ay nasusunog ng apoy na kulay lila at dugo habang tumatama ito kay Zhou Feng. Agad na naramdaman ni Zhou Feng na nanlamig ang kanyang kaluluwa. Sa ganitong estado, karamihan sa mga tao ay susuko sa gaze of the God's Eye at sa halip ay protektahan ang kanilang sarili. Gayunpaman, sa katotohanan, ang gaze of the God's Eye ay hindi maiiwasan. Bagamat ang Evil God Mental Thought Body ay walang anumang bahagi ng kaluluwa sa loob nito, ang mental energy nito ay napakalakas at malayong nalampasan ang Peak-tier Emperors. Gayunpaman, hindi ipinagtanggol ni Zhou Feng ang kanyang sarili matapos ihinto ang gaze of the God's Eye. Sa halip, inilipat niya ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa at binaril ito sa Evil God Mental Thought Body. Hinihintay kita. Ilang daang simbolo ng God Tribulation Lightning ang lumiwanag sa Purple Soul Sea ni Zhou Feng. Boom!
Boom! Boom! Isang matalim na sinag ng purple na God Tribulation Lightning ang tumagos sa purple and blood-colored figure na ang Evil God Mental Thought Body. Arg! Agad na sumigaw ang Evil God Mental Thought Body. Ang pag-unawa ni Zhao Feng sa Tao of the Soul ay umabot sa isang mataas na antas, at ang God Tribulation Lightning ay maaaring makapinsala sa Evil God Mental Thought Body. Kasabay nito, napaungol si Zhao Feng habang tinatanggap niya ang pag-atake mula sa nag-aapoy na purple blood-colored na kamay. Gayunpaman, naniwala si Zhao Feng sa katatagan ng kanyang God Spiritual Eye. Bagamat hindi nito hahayaang makalabas siya ng ganap na hindi nasaktan, hindi siya magiging kritikal na nasaktan. Pinatunayan ng realidad na, kahit na ang Evil God Mental Thought Body ay may malaking pinagmumulan ng mental energy na may hahambing sa Mystic Light Realm Sacred Lords, isa pa rin itong Thought Body, at mahina ito sa mga terminong soul-based attacks. Bahagyang nasugatan lamang ang kaluluwa ni Zhao Feng. Sword Destroying the Sky. Isang walang kamatayang sword intent na maaaring maglaslaz sa langit at lupa ay biglang bumaril mula sa puting figure na ginawa ng Little Sword Saint. Ang mga batas ng Soul Sword na ginamit ay sapat na para mabigla ang mga Emperor at pilitin ang mga Sacred Lord. Jiang. Nilaslas ni Mo Dongyao ang gate-gate na Ancient God Weapon sa kanyang kamay, at isang maningning na sinag ng berdeng ilaw ang dumiretso sa Evil God Mental Thought Body. Sa sandaling ito, ang mga batas ng Soul Sword ng Little Sword Saint ay sumanib sa Ancient God Weapon at nagpakawala ng sukdulang puwersa na maaaring sirain ang parehong pisikal na bagay at kaluluwa. Agad nitong pinunit ang napakalaking katawan ng Evil God Mental Thought Body. Arg! Ang Evil God Mental Thought Body ay sumigaw ng sakit. Nakakatakot na pag-atake. Ang kaluluwa ni Nan Gongsheng ay pumasok sa isang estado ng takot. Ang aura lang mula sa isang espada na iyon ang nagparamdam sa kanyang kaluluwa na parang malapit na itong masira. Ang kapangyarihan ng Ancient God Weapon na ito ay lumampas sa kapangyarihan ng isang Emperor, at ang mga batas ng Soul Sword ng Little Sword Saint ay maaaring makapinsala sa kaluluwa ng isang Mystic Light Realm Sacred Lord. Wind Lightning Eye Flame. Isang surge of fire na gawa sa Eye Bloodline Power ang bumaril mula sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Ito ay kumikinang na may kulay ube at isang madilim na simbolo ng God Tribulation Lightning. Bam! Boom! Isang transparent na madilim na apoy ng kidlat na may aura ng God Tribulation Lightning ang sumunog sa Evil God Mental Thought Body. Ang Wind Lightning Eye Flame ni Zhao Feng ay isang purong pag-atake ng kaluluwa gamit ang God Tribulation Lightning bilang pangunahing puwersa, at lumapag ito sa eksaktong sandali na napunit ang katawan nito. Boom! 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 Ang Evil God Mental Thought Body ay naramdaman na parang 10,000 kidlat ang sumabog sa katawan nito, at ang Eye Bloodline na apoy ng God Tribulation Lightning ay patuloy na nagninangas. Soul Sword Charge. Ang Little Sword Saint Phantom Figure ay lumawak sa 100 yarda ang lapad at naglabas ng puting malakristal na sword beam. Gumamit ang sinag na ito ng mga purong batas ng Soul Sword para tumagos sa napakalaking katawan ng figurang kulay purple at may kulay na dugo. Arg! Sa ilalim ng pinagsamang puwersa ng Little Sword Saint, ang Ancient God Weapon, at ni Zhao Feng, ang Evil God Mental Thought Body ay kinailangang harapin ang sunod-sunod na mga pag-atake, at sunod-sunod itong napaungol at umiyak. Basag. Sa isang tiyak na sandali, ang kulay ube at kulay dugo na figure ay nabasag at naging hindi mabilang na mga guhit ng malabong lilang at kulay dugo na apoy, na sumanib sa pinagmumulan ng kapangyarihan sa loob ng katawan ni Nan Gongsheng. Gaze of the God's Eye. Ginamit ni Zhao Feng ang pagkakataong ito para bunutin ang kaluluwa ni Nan Gongsheng. Shoo! Sa sandaling ito, ang itim na futon sa ilalim ng katawan ni Nan Gongsheng ay naging isang tumpok ng abo, at ang mga ilaw na kulay lila at dugo na natipon sa loob ng kanyang katawan ay pinakawalan. Ang Little World ni Nan Gongsheng ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawatak-watek. Ang puwersang ito ay nagmumula sa gitna ng Little World ni Nan Gongsheng, at sapat na ito upang sirain ang kanyang katawan. Zhao Feng, ibalik mo ako. Nahirapan ang kaluluwa ni Nan Gongsheng. Pang! 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 Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay nagsimulang pumikit, at nakita niya ang sakuna na nabubuo sa katawan ni Nan Gongsheng.
Kung ang natitirang kapangyarihan ng Diyos sa loob ng katawan ni Nan Gongsheng ay dumaloy ng mahinahon, ang pinakamasamang sitwasyon ay ang katawan lamang ni Nan Gongsheng ang masisira. Magdadala lamang ito kay Zhao Feng at ng kumpanya ng kaunting problema. Gayunpaman, kung ang kapangyarihang ito ay hindi dumaloy at sumabog sa halip, kung gayon walang sino mang naruroon ang makakaligtas, at malamang na masira ang Exiyang Palace. Baliw ka, tumigil ka. Ang nabasag na Evil God Mental Thought Body sa loob ng katawan ni Nan Gongsheng ay sumigaw sa takot. Kapag nailabas na ang kapangyarihang ito, ang Evil God Mental Thought Body sa loob ng katawan ni Nan Gongsheng ang unang mamamatay. Ang Evil God Mental Thought Body ay nasira, kaya ang banta nito ay mas mababa. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Feng habang siya ay nagdesisyon. Ito ay hindi lamang sa pagsasaalang-alang para sa paparating na panganib. Ito rin ay bilang paggalang kay Nan Gongsheng. Shua. Sa isang iglap, ang Yuan Soul ni Nan Gongsheng ay bumalik sa kanyang katawan at mabilis na nagsimulang pagsamahin ang pinagmulan ng kanyang kapangyarihan. Ang liwanag na kulay purple at dugo na lumalawak ay mabilis na huminahon, at ang little world ni Nan Gongsheng ay naging matatag din. Sa panahong ito, ang Evil God Mental Thought Body na pinaghiwa-hiwalay ay sumanib sa kulay lila at kulay dugo na liwanag at tinulungan si Nan Gongsheng na patatagin ang puwersa sa halip na guluhin siya. Ang sitwasyong ito ay tumagal ng isang buong kalahating araw, at ang natitirang kapangyarihan ng Evil God sa loob ng Evil Sky Tower ay nawala. Karamihan sa mga ito ay sumanib sa Evil God Mental Thought Body at sa katawan ni Nan Gongsheng. Ang aura ng Evil God Mental Thought Body ay napakahina, na para bang ito ay ganap na nasira at sumanib sa pinagmumulan ng kapangyarihan ni Nan Gongsheng. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng, at maaaring hulaan nito kung ano ang gustong gawin ng Evil God Mental Thought Body. Na parang nag-iingat kay Zhao Feng at sa Little Sword Saint, ang Evil God Mental Thought Body ay hindi na nang ahas na ay assimilate si Nan Gongsheng. Sa halip, pinagsanib lang nito ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, si Nan Gongsheng ay maaapektuhan ng Evil God Mental Thought Body sa tuwing maa-absorb niya ang kapangyarihan sa loob ng kanyang little world at ang kanyang source of power. Ito ay isang mabagal na proseso, ngunit kung mas maraming kapangyarihan ang natanggap ni Nan Gongsheng, mas mababago ang kanyang pagkatao. Hindi ito mapipigilan ni Zhao Feng at ng Little Sword Saint maliban kung papatayin nila si Nan Gongsheng. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Nan Gongsheng ay kumikinang sa pilak at lilang, at ang kulay ube at dugo na marka sa kanyang noo ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Katutubo niyang dinilaan ang kanyang mga labi nang gumuhit ang masamang ngiti sa kanyang mukha. Nan Gongsheng, ito ang iyong pinili. Ito ang halagang ibinabayad mo para sa iyong kapangyarihan. Bulong ni Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 860. Pagtakas. Sa itaas na palapag ng Evil Sky Tower, si Nan Gongsheng ay nakaupo ng kalmado, ngunit ang kanyang ekspresyon ay iba sa dati. Ang Evil God Crystal ang pundasyon ng kanyang little world. Siya ay nagpapalipat-lipat at patuloy na sumisipsip ng malaking halaga ng masamang kulay ube at dugo na liwanag sa kanyang katawan. Naramdaman ni Zhao Feng at Mo Dongyao na lumalakas ang aura na nagmumula sa katawan ni Nan Gongsheng. Kasabay ng pagtaas ng lakas sa ganoong kaikling panahon, unti-unti ring nagbabago ang kanyang pagkatao. Sa totoo lang, magbabago ang personalidad ng sinumang eksperto sa paglipas ng panahon at habang tumataas ang kanilang lakas, ngunit hindi natural ang mga pagbabago ni Nan Gongsheng. Ang mga pagbabagong ito ay magbabago sa kanyang mga katangian at ugali, na talagang magiging ibang tao. Ang Evil God Mental Thought Body ay may kinalaman dito. Bagamat winasak ni Zhao Feng at ng Little Sword Saint ang Evil God Mental Thought Body, ang mental energy nito ay napakalakas, kaya hindi ito nawasak kahit na nagkawatak-watek. Ang higit na nagpahirap dito ay na, pagkatapos na maghiwalay, ito ay sumanib sa kapangyarihan ni Nan Gongsheng. Siyempre, ginawa ni Zhao Feng ang kanyang makakaya. Kung hindi dahil sa kanya, maaaring nagbago na ng husto ang personalidad ni Nan Gongsheng, o baka napatay na siya ng Little Sword Saint. Zhao Feng, hindi ko makakalimutan ang iyong tulong at suporta. Nagpakita ng pasasalamat si Nan Gongsheng habang nagpupumiglas siya. Halata na pilit niyang nilalabanan ang kapangyarihang nagsisikap na baguhin ang kanyang pagkatao. Sa sandaling ito,
tila ang personalidad ni Nan Gongsheng ay nagbago sa isang tiyak na antas, ngunit alam pa rin niya kung ano ang pasasalamat, ibig sabihin, ang kanyang pagkatao ay hindi pa ganap na nabago. At hindi ko pinagsisisihan ang desisyon ngayon. Nagpakita si Nan Gongsheng ng masamang ngiti ng kasiyahan nang maramdaman niya ang kapangyarihan sa kaibuturan ng kanyang katawan, at pakiramdam niya ay kaya nitong pigilan ang langit at lupa. Anong uri ng kapangyarihan ang hindi dumating sa isang presyo? Ang kailangan lang niyang gawin ay dahan-daang hukayin ang kabang ito ng kapangyarihan. Sa kasalukuyan, nasipsap lamang ni Nan Gongsheng ang dulo ng iceberg ngunit ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Maya-maya, nagsalita si Zhao Fang. Nan Gongsheng, hanggang dito lang ako makakatulong sa iyo. Hindi ko alam at wala akong pakialam kung anong uri ng kasunduan ang narating mo at ng Evil God Mental Thought Body, ngunit ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay sa iyo. Nang marinig iyon, nanginig ang katawan ni Nan Gongsheng, at ang nabasag na Evil God Mental Thought Body sa loob ng kanyang katawan ay nagbigay din ng kakaibang tandang. Nagulat ang dalawa kung paano nalaman ni Zhao Fang na gumawa sila ng kasunduan. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Zhao Fang at nagsimulang bumaba sa Evil Sky Tower. Tumayo si Mo Dongyao at binigyan si Nan Gongsheng ng ilang malamig na sulyap, pagkatapos ay umalis ng ayaw. Tara na, kung wala ang tulong ni Zhao Fang, napakahirap na makitungo kay Nan Gongsheng, na naging mas malakas. Narinig ng matandang boses ng Little Sword Saint sa kanyang mga tainga. Ang pilak at lilang mga mata ni Nan Gongsheng ay kumislap habang nakatingin sa papaalis na si Zhao Fang na may masalimuot na emosyon. Hihihi. Ang kabataang iyon ay ang Zhao Fang na hindi mo malalampasan. Huwag kang mag-alala, kung ikaw at ako ay magtutulungan, malalampasan natin siya ng matagal. Sabi ng Evil God Mental Thought Body. Nagsimulang magpumiglas ang ekspresyon ni Nan Gongsheng habang iniiba niya ang paksa. Hindi ko inaasahan na makikita niya na nakipag-deal kami sa isa't isa. Hindi mo mapapaikot at maa-absorb ang mga butil ng kapangyarihan ng Diyos ng ganoon kadali kung wala ang tulong ko. Hindi nakakagulat na makita ito ng kabataan. Ang Evil God Mental Thought Body ay malamig na ngumisi. Sa itaas na palapag ng Evil Sky Tower, nakaupo si Nan Gongsheng doon habang lumalakas ang aura na nagmumula sa kanya. Sa loob ng kalahating araw, ang kanyang paglilinang ay umabot na sa pinakamataas na antas bilang isang hari. Kung hindi dahil sa katotohanang kailangan ng mga emperor ang kanilang kaluluwa para mag-evolve, sana ay naging emperor na siya. Gayunpaman, ang pag-alon ng kapangyarihan na nagmumula sa Nan Gongsheng ay hindi isang bagay na maaaring ihambing ng ibang Void God Realms. Maging ang mga ekspresyon ng Mystic Light Realm Sacred Lords ay magbabago. Kasabay nito, ang iba pa sa loob ng Evil Sky Tower ay umalis, kabilang si Xuan Yuanwen, na hindi nang ahas na ipagsapalaran ito at makita kung ano ang nangyari sa kapangyarihan ng Diyos sa itaas na palapag. Pagkatapos ng lahat, ang aura ng kapangyarihang iyon ay ganap na naiiba sa kanyang sarili, kaya't hindi katumbas ng halaga ang panganib dahil wala siyang mapapala. Gayunpaman, nakilala ni Zhao Fang si Zhao Yufei sa kanyang pagbaba, at sinusubukan niyang umakyat at tingnan kung ano ang nangyari. Brother Fang, buti na lang okay ka na. Nagpakawala ng hininga si Zhao Yufei. Nakakatakot ang aura ng kapangyarihan mula sa itaas na palapag kanina. Kahit na sa sandaling ito, nagkaroon ng pag-usad ng kapangyarihan mula sa itaas na palapag na maaaring yumanig sa puso ng sinuman. Ito ay sapat na upang sorpresahin maging ang mga emperor. Maya-maya, lumabas sina Zhao Fang, Zhao Yufei, at Mo Dongyao sa Evil Sky Tower. Nasaan si Nan Gongsheng? Sa wakas ay may napagtanto si Zhao Yufei. Sisigat sana si Mo Dongyao, ngunit tumigil siya. Sino ang nakakaalam kung ano ang magiging reaksyon ng ibang tao kung alam nilang minana ni Nan Gongsheng ang natitirang kapangyarihan ng Ancient God Xiyang at ang kanyang personalidad ay apektado ng Evil God Mental Thought Body. Malapit nang bumaba si Nan Gongsheng. Sabi ni Zhao Fang nang may kumpiyansa. Ang lahat ay nahaharap pa rin sa panganib ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang Evil God Mental Thought Body ay bahagi ng Nan Gongsheng ngayon, kaya hindi nito basta-basta nababalawala ang mga bagay-bagay. Matapos kalkulahin ang oras, napagtanto nila na ang Black Destruction Serpent Dragon ay kailangan lamang ng 17 araw upang makapasok sa Xiyang Palace.
Ang dagandong ng isang dragon at isang aura ng pagkasira ay maaaring maramdaman sa labas ng Exiyang Palace. Ang mga may makapangyarihang pandama ay katutubo na makaramdam na para silang nasa panganib. Whoosh! 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 Nagsimulang magtungo ang tatlo sa God's Array Building. Nang dumating si Zhao Feng at ang kanyang mga kasama sa God's Array Building, marami ng ibang tao na eksperto ang naruroon. Ang God's Array Building ay naglalaman ng core ng God's Forbidden Array at nauugnay sa kaligtasan ng lahat ng mga tagalabas. Sa sandaling ito, 70% ng mga nakapasok sa Exiyang Palace ay natipon dito. Nabuksan na ang God's Array Building. Nagpakita si Mo Dongyao ng isang masayang ekspresyon habang sinulyapan niya ang isang kumikislap na puting pinto sa harap ng madilim na pilak na gusali. Mayroong halos 10 Void God Realm Kings sa harap ng kumikislap na puting pinto. Pinagsama-sama nilang lahat ang kanilang True Yuan para panatilihing bukas ang kumikislap na puting pinto. Sa loob ng God's Array Building, si Xin Wuang, Senior Marshal Brother Zug, at ilang Array Masters ay nagtipon at nag-uusap ng isang bagay. Bagaman nakapasok na tayo sa God's Array Building, ito ang sentro ng God's Forbidden Array, kaya ang core ay sobrang komplikado at mangangailangan ng mahabang panahon para makontrol. Isang Imperial Array Master ang bumantong hininga. Makakakita ang isang tao ng condensed purple crystalline na mga simbolo ng kidlat sa itaas nila, at magkasama silang bumuo ng isang malaking array. Ang mga lilang malakristal na simbolo ng kidlat ay nagbabago bawat segundo, at sila ay konektado sa mga komplikadong linya na nakaapekto sa buong God's Forbidden Array sa paligid ng Exiyang Palace. Ang espasyo sa loob ng God's Array Building ay napakalaki, maihahambing sa isang maliit na kastilyo. Higit pa rito, ang kapangyarihang nasa loob ng mga simbolo ng array ay napakalakas. Isang kirot lang nito ay maaaring makapatay ng hari. Ang mga taong sinusubukang malaman ang Purple Crystal Lightning Array na ito ay nagsasagawa ng malaking panganib. Mag-ingat, ang God's Forbidden Array ay tumatakbo ng hindi mabilang na taon at may ilang mga pagkukulang. Paminsan-minsan ay maglalabas ito ng kaunting kapangyarihan. Babala ni Senior Marshal Brother Zug. Ang ilang mga butas ay makikita sa ibaba ng Purple Crystal Lightning Array, at ang material na bumubuo sa God's Array Building ay isang bagay na kahit na ang mga Emperor ay mahihirapang sirain. Napakakomplikadong array. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng habang binibigyan ito ng kanyang God's Spiritual Eye ng isang magaspang na inspection. Kahit nakasama si Xin Wuang, Senior Marshal Brother Zug, at kumpanya na nangunguna sa grupo, ang Array Masters at Kings ay hindi makahanap ng breakthrough point. Kahit na mayroon silang ilang mga ideya, hindi sila naglakas loob na kumilos dahil isang napakalaking puwersa ang ginagamit upang i-circulate ang God's Forbidden Array, at isang patak ng kapangyarihan mula rito ay maaaring pumatay sa mga Emperor. Ang lugar na ito ay talagang isa sa mga pinakasentrong lugar ng Exiyang Palace. Iminumungkahi ko na walang sino man ang magtangkang sirain ang core ng Forbidden Array upang makakuha ng kapatawaran mula sa Black Serpent Dragon. Ang mga arrays dito ay may self-protecting system na maaaring mag-counterattack. Ang pinsala na maaari nitong harapin ay isang bagay na wala sa atin ang makayanan. Babala ni Xin Wuang. Sumilay sa kanyang mga mata ang pagtataka habang nakatingin siya kay Zhao Feng at sa kanyang mga kasama, na para bang curious siya kung nasaan si Nan Gongsheng. Si Nan Gongsheng ay palaging nasa tabi ni Zhao Feng, ngunit hindi siya nagpakita pagkatapos pumasok sa Evil Sky Tower. Walang ipinaliwanag si Zhao Feng. Binuksan niya ang kanyang kaliwang eye bloodline at sinimulang suriin ang Purple Crystal Lightning Array at tulungan si Xin Wuang, Senior Marshal Brother Zug, at ang kumpanya na lutasin ito. Ang tulong ni Zhao Feng ay nagpapataas ng kanilang pag-unlad. Sa isang kisap mata, 8 araw ang lumipas. Sa tulong ni Zhao Feng, medyo naunawaan nila ang Purple Crystal Lightning Array. Gayunpaman, naunawaan lamang nila ang ilan sa teorya at malayo pa rin sa aktwal na paglutas nito. Ito ay, pagkatapos ng lahat, isang bagay mula sa domain ng mga Diyos. Nagsimulang mapagod si Senior Marshal Brother Zug, at lahat ng half-step na kings at kings sa harap ng God's Array Building ay natakpan sa isang solemn na nakapaligiran. May 10 araw na natitira bago ang Black Destruction Serpent Dragon ay pumasok sa Exiyang Palace.
Mayroon na lang tayong 10 araw na natitira. Nararamdaman ng mga elite sa loob ng Exiyang Palace ang kamatayan na gumagapang sa kanila. Sina Zhao Feng at Xuan Yuanwen ay parehong may emperor intent at nararamdaman nila ang kapangyarihan ng destruction na nagiging mas malinaw. Ang kapangyarihan ng God's Forbidden Array ay unti-unting humihina. Arg! Black Destruction Serpent Dragon, lalabanan kita. Sa huling 10 araw, ang ilan sa mga eksperto at elite ay nagsimulang mawalan ng pag-asa at nagpakawalan ng galit na pag-atake. Mayroon akong Misty Spatial World, kaya maaaring makatakas ako kapag nasira ang God's Forbidden Array. Iniisip na ni Zhao Feng kung paano makakatakas. Ang Misty Spatial World ay may kakayahang dumaan at mag-teleport sa kalawakan, ngunit magagawa lamang ito kapag nawasak ang God's Forbidden Array. Gayunpaman, magkakaroon pa rin ng maraming panganib na kasangkot. Bukod sa lahat ng iyon, may hinihintay si Zhao Feng. Sa dakong huli ng hapong iyon, isang kulay ube at dugong bahid ng masamang liwanag ang bumaba mula sa langit na may masamang aura. Sino ta? Pakiramdam ng mga hari at kalahating hakbang na hari sa harap ng God's Array Building ay hindi makahinga. Sa sandaling ito, ang True Yuan sa loob ng kanilang mga katawan ay nagsimulang mag-freeze, at halos hindi nila makontrol ang kanilang kapangyarihan. Wow! Ang mga half-step na kings ay nagdure ng dugo. Shua! Lahat ay tumingin sa pagkabigla patungo sa isang masamang kulayob at dugo na buhok na kabataan. May markang kulay ube at dugo sa kanyang noo, at dama po siya sa lupa na may kislap ng pilak at lilang liwanag. Isa sa demonic duo, Nan Gongsheng. Paano siya naging ganyan? Pakiramdam ng mga Void God Realm Kings na naruroon ay hindi makahinga habang binalot sila ng nakakatakot na pag-alon ng kapangyarihan.